Itong San Miguel Beer ay kinukonsidera na nila na makipag-trade hindi lang dito sa Northport at Terra Firma kung hindi maski na sa ibang koponan sa PBA kabilang na ang independent teams kagaya ng Rain or Shine Elasto Painters. Ang isa doon sa mga players na sinasabi nila ng mga insiders na posibleng makuha ng San Miguel ay itong si Kit Datu. Si Kit Datu ang 6'8 center ni Coach Yeng Giao at ayon dito sa mga insiders mukhang ang San Miguel ay interesado na makuha ang serbisyo nito at i-offer nilang kapalit si Moala Tautua. Si Tautua ay kapipirma lamang ng 3-year contract extension dito sa San Miguel pero posible na sign and trade ang mangyari dyan. Pagkapirma niya ng kontrata ay ite-trade ito kaagad. Kaya kung iyan ay matuloy, itong si Kit Datu magiging isang mahusay na asset yan para sa San Miguel. Mas bata ito dito kay Tautua at ito ay merong 3-point shot. Medyo ang kinakailangan lang ayusin dito kay Kit Datu yung kanyang depensa. Pero dahil sa height ito, magiging malaking tulong yan kay Junmar Fajardo. Ngayon, pag natuloy ang trade na ito, sigurado na baka sasamahan ng San Miguel yan ng isang second round pick dahil medyo matanda na nga ito si Tautua. Pero kung Tautua second round pick para kay Kit Datu, madaling ma-approve yan ng trade committee. At alam natin na ito si Kit Datu magagamit yan ng SMB, hindi na yan mababangko sa bench. Dahil ngayon nakita na ng management ng SMC na hindi na bumabata si Junmar Fajardo, kaya kinakailangan nilang kumuha ng mga additional players na magagamit. Kung sakasakali nga na itong si Kit Datu ay makumbinsin nila na lumipat dito sa SMB, ang laking bagay niyan para mapalakas itong roster ng San Miguel Beer. At asahan natin na itong Beermen hindi titigil dyan sa trade na yan kay Kit Datu at baka kumuha pa sila ng iba pang mga players hindi lang dito sa Rain or Shine kung hindi maski na sa iba pang makupunan dito sa PBA. Ang Barangay Ginebra ngayon ay nakatutok dito sa playoffs nila kontra sa Northport Patang Pier. Pero ang management ng SMC ay kinukonsidera yung mga future trades na pwedeng gawin ng koponan ni Coach Tim Cone pagkatapos nitong Commissioner's Cup. At ang isa na dyan yung pagkuha dito sa 6'6 power forward nitong Rain or Shine na si Kaylan Tiongson. Itong si Kaylan Tiongson ay isa doon sa mga players na gusto sanang kunin ni Coach Tim Cone. Pero nung bandang huli nanaig yung desisyon nila na si RJ Abarientos na lang ang i-draft. At hindi naman nagsisisi si Coach Tim Cone sa pag-draft kay RJ. Nakita natin napakahusay nito. Kaya sa ngayon, ito si Kaylan Tiongson, hinahanap nila ng ibang paraan para makuha mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang Rain or Shine naman ay willing makipag-trade yan sa kahit kaninong team, SMC man, MVP or independent, basta hindi sila malulugi. Ang Ginebra naman, merong mga trade assets na pwedeng ibigay dito kay Coach Yeng Giao kung sakasakali na magkaroon sila ng trade. Ang isa doon sa mga possible options dyan ay itong si Ben Adamos at isang first round draft pick kapalit ni Kaylan Tiongson. Kaya gustong makuha ni Coach Tim Cone si Tiongson dahil ito ay isang inside player. Kung pinanood ninyo yung serye nitong Converge at itong Rain or Shine, makikita ninyo doon na itong si Kaylan Tiongson ay marunong dumepensa at isa pa ito ay mayroong post-up game. So ibig sabihin magagamit ito ni Coach Tim Cone. Dahil syempre sa ngayon gusto ni Coach Tim na isa pang big man dahil kung pinanood ninyo Ginebra, bali tatlo lang yung talagang rotation dyan. Si Malonzo, si Rosario at si Aguilar. At naghahanap siya ngayon ng isa pang center na pwedeng magamit. Kaya yan ang magiging magandang resulta ng trade na yan kung makuha ng Ginebra itong si Kaylan Tiongson. At yan masasabi natin isa dun sa magiging top picks ng Barangay Ginebra if ever makuha nila sa trade yan. Ngayong nakita na natin na itong Terra Firma Jeep ay malamang daw na pilin nitong bagong team na Star Horse Shipping. Ang susunod na tanong ngayon ng mga fans, ito kayang Northport at Blackwater ang susunod na tatanggalin. Maraming mga fans ang gusto na mawala na rin ang dalawa pang teams dito sa PBA. Alam naman natin na napaka-kontrobersyal ng Terra Firma dahil nga dito sa mga ginagawa nilang trades sa SMC. Pero sa totoo lang, ang Blackwater, ganun din naman sa MVP Group at itong Northport sa SMC, ganun din. Kaya marami nga nagsasabi na dapat na talagang mangyari na mayroong bumili ng mga kumpanya dyan. Pero may mga tanong pa rin kung kaya ba nitong Star Horse na magbuo na isang competitive na koponan dito sa PBA. Kasi ang inaalala ng mga fans, kung may bibili dito sa Terra Firma, baka farm team din ang maging resulta. Kaya kinakailangan siguro i-considera, well,
Sa totoo lang, hindi naman bibili ng Star Horse yan kung wala silang pera. Dahil ang application fee o joining fee dito sa PBA ay 200 million pesos. Yun ang babayad mo. Hindi pa kasama dyan syempre yung pag-actual na pagbuo mo ng koponan. Kaya magastos talaga ang pag-maintain ng isang PBA team. At tandaan natin, itong Star Horse, meron na rin yung team dito sa MPBL. So lalabas nito, kung hindi sila aalis sa MPBL, dalawang teams ang susuportahan nila. Isa sa PBA at isa dito sa MPBL. Kaya dito lalabas na medyo magiging malaking bagay to para dito sa Star Horse. Kung willing ang Star Horse na magbayad ng ganyan, sigurado na meron naman silang financial capability. So magiging tanong na lang, ay kung makapagbubuo ba sila ng competitive na koponan. Dahil syempre baka ang Terra Firma ibigay lahat yung top players at draft picks dito sa SMC bago ma-trade o masara. Habang busy-busy ang mga teams dito sa papalapit na masasabi nating playoffs itong Northport Ginebra at TNT Raynor Shine. Itong Magnolia naman ay nagre-ready na sa mga posibleng trades na gawin nila. At kabilang dito sa mga options na kinokonsidera ng Magnolia Chicken Templados ngayon ay yung magdagdag ng additional na big man. Baka ito si James Tapot ilagay na sa trading block at kumuha sila ng ibang mas versatile na center katulad nitong si Brandon Ganuelas Roser mula sa TNT Tropang Giga. Iyan ngayon ang isa dito sa kinukonsidera ng Magnolia kung sakasakali nga na magkaroon sila ng agreement nitong TNT. Siyempre hindi muna makikipag-trade ang TNT ngayon dahil nandito sila sa playoffs kontra Rain or Shine. Pero maraming posibilidad na mangyayari dito at kung sakasakali dito natin masasabi talaga na kung makuha ng Magnolia si Brandon Roser, malaking bagay ito para sa confidence ni Coach Chito Victolero na makapagbuo ng isang championship squad. Dahil alam natin na ito si Brandon Roser, isa yan sa pinakamahusay na center forward ngayon sa PBA. Yun nga lang, nagka-ACL injury ito at hindi masyadong nagagamit ng mahusay ni Coach Jot Reyes kahit nung wala pang injury. Kaya sa ngayon yan ang aabangan natin kung sakaling matuloy ang trade. Kung James Tapot for Brandon Roser, okay naman siguro yan dahil ang gusto naman itong si Coach Jot Reyes, yung isang defensive big man at mukhang magagawa yan ni James Laput. Kung hindi man fit si Laput dito sa TNT, pwedeng i-trade yan ng TNT dito sa Meralco kapalit ni Brandon Bates o kaya dito sa NLEX Road Warriors kapalit ng first round draft pick nila. So maraming options na pwedeng gawin itong TNT. Ang Magnolia naman, ang hinahanap ngayon ay yung additional na firepower. Alam natin na pwede silang kumuha sa Northport pero malamang kasi dito sa Northport, sa San Miguel, mapunta yung mga players niyan. So, kinukonsider ngayon ng Magnolia yung ibang options na available sa kanila. Shout out kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina family, Alicia Garcia, Michael D, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Jonel Alagon, Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju, kay Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman at sa mga regular nating viewer.